Ang nakapagtataka po doon, Latin Vulgate become the ang nakapag-ano po doon, yung pong Latin Vulgate, inadapt po nito yung list of books na tinatawag na confirmed ng Council of Epurinus at noong pong 397. Inadapt po niya kung ano yung pinagkasunduan, yung po yung kanyang mga aklat na inilagay. Okay? Latin Vulgate became the official text of the Roman Catholic Church by the Council of Trent between 1545 to 1563. The Latin Vulgate was translated from the Septuagint of the Old Testament and the Greek text of the New Testament. Jerome followed the list of the books set by the Council of Epurinus. Latin Vulgate was lately applied. Jerome called the translation the Divina Bibliotheca. So hindi po ginamit ni Jerome yung salitang Bible. Ginamit po niya Bibliotheca Divina. Okay? Ito pa ang nakatutuwa po sa atin. Bago po mangyari yung tinatawag na Council of Epurinus, ito po si Anastasius, Bishop Alexandria, lived in 393 to 373 AD. He attended the Nicene Council in 325 AD. His festal letter 39, written in 367 AD. That was years before, noong 393, before the Council of Epurinus. At ang nakatutuwa po doon, alam po ninyo, binanggit po niya yung mga aklat na ginagamit po nila noong panahon nila, at yung mga aklat na ginagamit po nila correspond to the number of books that we are using today. Okay? This indicates the acceptance of the list of canons among the early churches. Okay? So, John Wycliffe po yung kauna-unang translate, kung siya po yung kauna-unang English Bible, at siya po yung kauna-unang nag-apply ng salitang Bible sa English. Okay. Martin Luther German's translation printed in 1534. He translated from available Greek text in his time, pero tinanggal po niya yung apocryphal books. Tinanggal po niya yun, yung apocryphal books. Kaya po sabi po nila, yung Bible daw po natin is Protestant Bible. Hindi po. Hindi po siya Protestant Bible, sapagkat yan po yun, according to kay Anastasius, yan po yung aklat ng kanilang ginagamit noong panahon nila, noong 367 AD. Okay? Ito po yung bilang, mapapansin po ninyo yung bilang ng mga aklat. Old Testament, sa Catholic, Eastern Orthodox, Ethiopian Orthodox, Protestant, bakit po marami? Sapagkat yung iba po sa kanila, inadapt po nila yung pseudo gospel o yung tinatawag na false gospel at writings na kumalat ng panahon ng mga apostol, tinadapt po nila hanggang sa panahon po natin. So kaya po sa kanila napakarami, no? Sa ating puro Protestant, 39-27, total 66. Sa Catholic, total 73. Eastern Orthodox, total 76. Okay? What does it mean to us? From the Greek word canon, straight bar or rod, Latin, canon measure, to the Old French English canon rule or Lord's canon, it denotes the collection of the books that are normative and regulative in the Christian community or accepted as authoritative record of a religious body. So ano ibig sabihin ng canon? Ito po ay isang sukatan at batayan ng ating pananampalataya sa panahon po natin ngayon. So ano ibig sabihin po ng canon? Canon of the Bible means the Bible in its form sa panahon po natin ngayon. It is fixed, close, and final set of books, normative and regulative of the doctrines and practices of the religious body or community. So, ibig po sabihin, yung pong Bible po natin, ito po ay isang close and fixed list of books. Kaya nga po, kung sino mga magsasabi magdadagdagan ng iba, siya po ay tatawagin heretics ng ibang mga Kristiyano. Pero tandaan po natin, sino po ang nag-decide nito? Ang nag-decide po nito is small groups of faith lamang. North African churches. Okay? So, kaya po magkakaroon po tayo ng idea paano nabuo yung ating Biblia. Pero yung po Biblia po natin, yung number of books na ginagamit po natin ngayon, ito po ay pinatunayan
ni Anastasius na kanilang ginagamit noong kanilang panahon. Okay? Yun lamang po at marami po salamat. Magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat sa ibinahabi ni Brother Chai para sa Bible study. At ngayon po, natapos po tayo sa sermon. Gusto ko pumuhingi ng pasensya kung kumiyok po ka ba ng salita at medyo pinakabang po kasi mga oras nito. Speaking of kaba, bigas naman po sa tao ang kabahan, di ba po? Lalo na sa mga bagay na hindi tayo sigurado sa anong mangyayari, lalo sa future ka. At yung kaba is most of the time associated sa word na takot or fear or afraid. No? Sa araw na ito po ang kapagsayin natin patungkol sa fear. Ang fear o takot ay masabi natin isang malawak na kategorya ng emosyon o feeling ng isang tao. Dahil ang fear o ang takot ay posibleng manggaling sa iba't ibang bagay. No? For example, may mga taong takot sa marataas na lugar, no? Takot sa gagambaw, takot sa may sikip na lugar. No? Sa oras na ito, mag-focus lang po tayo sa pinakamababaw na paliwanag ng fear o general or perspective ng fear po. No? So, ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang kahinaan o takot. May mga takot na madaling harapin, may mga takot na sobrang hirap harapin. No? At ngayon, sabay-sabay po nating alamin ang tanong na, what does the Bible say? No? What does the Bible say about fear or being afraid? How do we overcome it? How can we do what can we do as a Christian? O para natin ma-apply ang sa mga buhay natin ang mga sinasabi sa Biblia so tuwing tayo ay natatakot. No? Magsimula po tayo sa isang storya sa Biblia na nagpapakita ng isang takot. Ito po ay ang story ni David and Goliath. No? Pero alam naman po natin na sa story na yon is isang magiting na bata si David. Siya ang lumaban kay Goliath. So, nasaan yung takot doon? No? Kung titignan po natin sa ibang detalye ng kwento, makakapansin po tayo ng word na takot doon. Ang kwento po ni David ay matatagpuan natin sa 1 Samuel chapter 17 verse 1 patuloy. Pero pagdating po sa verse 24, ito po ang sinasabi. No? Ang lahat ng mga lalaki sa Israel, pagkakita sa lalaking yaon, si Goliath, ay tumakas mula sa kanyang harapan at natakot ng mainad. No? Mapansin po natin ang salitang natakot. Yung mga sundalo po nandoon ay nakadama din ng takot nung makita si Goliath. Marahil sila ay natakot dahil sila ay manatalo, o natakot sila dahil ayun na yung face of death nila, no? So, if we are in that situation, naharapin natin yung possible cause ng ating ikakamatay, ay marahil, no, for sure, tayo din ay matatakot. So, but let's cut the chase, no? Fear is there, so how can we overcome fear based on the lesson? Paano natin malagpasan ang takot o paano natin naharapin ang takot? There are many things that we can do, pero I'll give you some points ko na pwede natin gawin as a Christian. First, call the Lord. One example that God tells someone to call Him ay sa Jeremiah. No? The word of the Lord came to him and told him sa Jeremiah 33, verse 3, sinasabi, "Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known." No? God encourages Jeremiah to seek Him when he is down. At yung principle na po yun na call the Lord is still applying to this modern time. No? And just like what David did in Psalms 34, verse 4, sinasabi na, "I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears." No? Sa Tagalog, aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako. At iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. No? Kapag dumating sa point na tayo ay natatakot, huwag po tayong lumayo sa Panginoon, pagpus tayo po ay lumapit pa sa Panginoon. No? Tawagin natin siya and communicate with Him. No? Nahihirili ka tayo tulad na nangyari kay David na inalis ang kanyang takot, and we just need to tell everything to the Lord. No? And next, second point,